Pambihira kasi itong mga taong to. Isipin nyo to mga idol milyong-milyong tao ang naniniwala sa kanila. Milyong tao ang nag-subscribe o nag-follow sa kanila. Pagkatapos ang mga taong ito ang dahilan kung bakit sila sumasahod ng daan-daang libo buwan-buwan. Hindi lang yan, baka milyon pa nga. Pagkatapos yayayain mong magsugal imbis na magpasalamat ka sa kanila. Yayayain mo silang magsugal para masira yung buhay nila. Tama ba yun? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Ayan na, nagsample na si Meta at nagsimula ng mag-take down ng mga sikat na personalidad sa Facebook. Yung mga kupal na nagpo-promote ng sugal. At isa dyan yung idol nyo na yung kumakain ng tae. Marami pa sila, may mga malalaking pangalan pa na isusunod daw na iti-take down ni Meta. At isa na nga dyan yung idol nyo. At sige na nga, banggitin ko na yung pangalan. Si Boy Tapang. Isa siya sa na-take down ni Meta dahil sa pagpopromote niya ng sugal. At may mga kasama pa siya. So magandang hakbang yan para simula nang matakot yung iba sa pagpopromote ng sugal. Abay, mantakin nyo, ang followers nila milyon-milyon. Si Boy Tapang nasa 5 million yata mahigit. Pagkatapos nagpo-promote siya ng sugal ng ganun. At may mga personalidad pa na mas mararami pa yung mga followers nila nagpo-promote din ng sugal. Abay, mantakin nyo, isipin nyo kung gaano karaming buhay ang masisira ng mga taong ito. At magandang magandang pasimula yan para yung ibang nagbabalak hindi na nila ituloy. At yung mga taong nagpo-promote ng sugal baka sakali makapag-isip-isip sila at ititigil na nila yung kalokohang ginagawa nila. Ito na lang si Boy Tapang, gawin nating example 5 million mahigit yung followers niya. Yung 5 million na yon ang nagbigay sa kanya ng magandang buhay. Pinapasahod siya ng malaki buwan-buwan. At nasa 700 to 1 million daw yata yung sinasahod niya monthly. Nademonyo pa rin na mag-promote ng sugal. Imbis na siya ang magandang maging leader ng mga taong ito, magbibigay ng magandang halimbawa sa mga taong ito na sumusubaybay sa kanya, bilang ganti sa ginawa nila sa kanya na pagpapaganda ng buhay niya. Nag-promote ng sugal. Hinihikayat pa niyang magsugal yung mga tao para masira yung mga buhay nila. Pagkatapos ipapalusot nila gambling responsibly. Tama ba yun? Imbes na ikaw ang magbigay ng magandang halimbawa sa mga taong naniniwala sa'yo, hikayatin mo pa silang magsugal. Pagkakakitaan mo pa at alam mo naman masisira buhay nila. Pero hindi ako galit kay Boy Tapang ginagawa ko lang example yan. Kasi yan naman talaga ang katotohanan, yan naman talaga ang realidad. At meron pang isa yung anong pangalan nun? Such na Laparan ba yun? Kasi sila yung mga pumuputok ang pangalan ngayon na mga tinik down ni Meta. At may mga kasama pa daw yan. May mga kasama pa daw sila na isusunod na i-take down yung mga account nila. Sa bagay, itong mga taong ito may mga pangalan na madali na lang silang makakakuha uli ng mga followers, ng mga viewers. Madali na lang silang aangat ulit. Pero sana maging lesson learned na to, na huwag na nilang uulitin yung ginawa nila dahil marami talagang buhay na masisira sa ginagawa nila. Kahit na sabihin na natin kumikita sila ng malaki, na ginagawa lang naman nila yan para kumita ng pera dahil kailangan naman talaga nila ng pera. Mas lalo na si Boy Tapang, ang alam ko nagsimula sa walang-wala yan. Nagsimula sa pagkain-kain ng mga tae, pagkain-kain ng mga katol, pagkain-kain ng mga kung ano-ano. At bumilib naman ako sa kanya, sa diskarte niya sa buhay. At marami ang natuwa, marami ang naniwala sa kanya, marami ang natuwa sa mga ginagawa niya. Pero kapalit noon, sana hindi na siya nag-promote ng sugal. Dahil malinis na pera na yon yung nakukuha niya buwan-buwan. Marami ang naniwala sa kanya, milyon-milyon katao. Sana gumawa na lang siya ng magandang content, wag na yung nag-promote ng sugal. Kasi bilang kabayaran, dapat ikaw nang maging magandang halimbawa, maging magandang leader sa mga taong naniniwala sa iyo. Pero baliktad
bilang kabayaran sa mga ginawa nila, ilululong mo pa sila sa sugal. Eh kung sabihin na natin na yung 5 million mahigit na yun na followers niya, ang naniwala doon kahit sabihin natin 100,000, edi yung 100,000 ng buhay na katao na yun, sira. Hindi dapat ganun. So magandang effort, magandang hakbang yan na ginawa ni Meta para matakot na rin yung iba. Pati yung gobyerno, ang alam ko nagsimula lahat to na kumilos sila mula nung pumutok yung mga nawawalang sa bungero, mula nung may kumanta at lumaki ng lumaki yung isyong yan sa mga nawawalang sa bungero. Nagsimula na rin na kumilos ang gobyerno, parang nagising ang gobyerno. Pero alam kong matagal na nilang alam yan. Ngayon lang sila kumikilos kasi nga may kumanta na at lumalaki na ang isyong yan. Nagkakaroon na ng mga kasuhan dahil sa mga nawawalang sa bungero na yan, na nagsimula lahat sa online sabong, online sugal. Kaya medyo nakalampag siguro ng konti ang gobyerno natin, at ayun nga, si Meta ngayon kumikilos na at may mga tinik down na nga. Nakakapanghinayang kasi alam naman natin na yung mga account na yan na tinik down ni Meta, yung mga malalaking account na yan, pinaghirapan nila ng matagal. Lalo na si Idol Boy Tapang, alam kong marami ang pinagdaanan yan. Kumain ng tae, kumain ng katol, kumain ng simento, kung ano-ano, para lang makagawa ng pangalan at para lang sumikat. Pero siyempre nakagawa siya ng, sabihin na natin, hindi maganda. Kahit na ano pang palusot niya, hindi pa rin maganda ang mag-promote ng sugal. Dahil alam naman natin na ang sugal, oras na pinasok mo yan, mahirap nang lumabas. At oras na pinasok mo yan, 70%, kung hindi ka makakawala agad, masisira at masisira ang buhay mo, pati buhay ng mga taong nakapaligid sa'yo, damay. Ganyan ang mangyayari dyan. So ngayon, sana matauhan na ang mga hinayupak na kupal na nagpo-promote ng sugal sa social media. Kasi nakakabwisit naman talaga. Nanonood ka, ang ganda ng panood mo, pagkatapos biglang may sisingit na sugal. Ang dami ko na kayang mga hinahangaan ko noon na nag-promote ng sugal, inunfollow ko talaga. Oo, totoo yun mga idol. Inunfollow ko talaga. Mula nung nabiktima ako ng sugal na yan, inunfollow ko na sila. Kasi nga iba na yung epekto sa buhay ng isang tao kapag napasukan ka ng sugal. Napakadaling pumasok pero napakahirap lumabas. Oras na napasok na sa sistema mo yung sugal na yan, bawat hawak mo ng pera, papasok sa isip mo yung pagsusugal. Ganyan kahirap kapag nakapasok ka na sa sugal. Pagkatapos itong mga taong ito, na milyon-milyon yung mga taong naniniwala sa kanila, yayayain nilang magsugal. Yung mga taong dapat sila yung nagbibigay ng magandang halimbawa, kasi nga naniwala sa kanila eh. Maaari na rin nating sabihin na sila yung pinaka-leader ng account na yon na hinahawakan nila. Kaya dapat magandang halimbawa yung ipakita nila. Hindi yung binibigyan ka na ng napakaraming pera ng mga taong ito buwan-buwan, pagkatapos iayain mo silang magsugal. Kalokohan yun. Isang sablay na pagbibigay ng halimbawa sa mga taong nagpapasahod sa iyo ng daan-daan libo buwan-buwan, yayayain mong magsugal. Ibig sabihin nun, imbes na magpasalamat ka sa kanila, gusto mo pang sirain yung buhay nila. So magandang yan, magandang hakbang yan. Sana tuloy-tuloy na yan. Lahat ng mga kupal na influencers na nagpo-promote ng sugal, sana i-take down na ni Meta. Sana ituloy-tuloy na ni Meta yung ganyang magandang gawain para matakot na yung iba, at yung iba kumalas na sa hindi magandang ginagawa nila. Alam ko marami namang mga influencers nang tumigil, maraming mga influencers na ang nakarealize ng ginagawa nila. Kasi nasisilaw sila sa malaking kita na binibigay na binabayad sa kanila nitong mga walang kaluluwang taong ito na gustong pagkakitaan sa pamamagitan ng sugal ang mga tao, at nasisilaw sila doon kaya nagpo-promote sila. Pero yung iba nakarealize, tumigil, at
Ang dami kong napanood din na sabi nila nagsisisi sila kung bakit nila ginawa yon. At ngayon talagang kumilos na talaga yung si Meta at tinik down na, nagsisimula na siyang mag-take down. At sana tuloy-tuloy na yan, ubusin mo lahat ng mga kupal na nagpo-promote ng sugal. At sa gobyerno natin, good job. At nakalampag na rin kayo. Sa wakas, kumikilos na rin kayo. Pwede naman ibawal na yan sa sa Pilipinas talaga. Na wala nang sugal na lalabas sa mga ads. Basta pera kasi ang pinag-uusapan, ang mali nagiging tama. So sana mga idol, pilitin nating umiwas hanggat maaari. Maraming salamat sa panonood. Lagi niyong tatandaan, sa sugal wala kang makukuha positive, lahat negative. Maraming salamat mga idol.